Eliza POV. Speaking of Livan, he's coming. Napatingin ako sa tinitingnan ni Andrea. Si Livan naglalakad papalapit sa amin. Why he's so handsome the way he walked towards us. Hindi ko rin naman may kakaila na gwapo talaga siya, standard eh. Hi girls, bati niya nang makalapit sa amin. Hello Fafalevs, bati ni Andrea at ngumiti ng malawak, grabe naman ang ngiti niya ah. Feeling ko crush niya ta. Pwede mock i-share ng table? Tanong niya. Sure, sagot ko at ngumiti. Dito ka na Fafalevs, suggest ni Andrea sa tabi niya. Dito na lang ako sa tabi ni Ellie. Sabi niya at umupo sa tabi ko. May sumpa ata itong inuupuan ko. Ayaw tumabi ng mga Fafables. Andrea pouted. Inirapan ko si Andrea. Wag mo na ngayang pansinin si Andrea. This spot is reserved for me. A sexy voice from her back. Parehong nanlaki ang mata namin ni Andrea, nang umupo sa tabi niya si Red kasama nito si Rex. Oo nga pala kailan pa nagkahiwalay ang dalawang ito. Hi Ellie baby, bati ni Red sa akin. I smiled at him. Hello, sagot ko sa kanya. Hey man. Inabot ni Red ang kamay niya kay Leven, at nag-shake hands sila. Red, sambit ni Leven. Si Rex naman nginitian lang si Leven, bago umupo sa kaharap ko. Nagkatinginan kami ni Andrea, at mas na double ang pagkagulat namin sa ginawa ni Red. Bakit parang close sila? Hoy, friends kayo? Tanong ni Andrea at itinuro niya sila Leven at Red. Chismosa mo naman babe, sabi ni Red kay Andrea at nginisihan. Hoy, babe ka dyan. Umalis ka nga rito kainis ka eh. Inis na sabi ni Andrea. Ba't ako aalis nandito ang pinsan ko? Tanong ni Red. Pinsan? Sabay na tanong namin ni Andrea, at nagkatinginan si Rex at Leven. Patay, bulong ni Red at umiling pa. E ikaw simpre. Tinuro ako ni Red. Anong ako? Oo, ikaw di ba asawa ka ni Rad? Technically pinsan ka na namin. Tama ako di ba? Ang weird ng explanation ni Red parang may something, pero tumungo na lang ako. Weird, bulong ni Andrea. Alam ba ta ni Rad? Napatingin ako kay Rex. Ano ka ba dude? Kumakain lang naman. Sagot naman ni Red. Anong alam ni Radley? But still, cold na sabi ni Rex at sumandal sa sandala ng upuan. Alam ko na, magagalit si Radley. Nakasabay namin si Leven. Kumakain kami nang dumating si Rev na masama ang timpla ng mukha. Hoy, buwisit ka talaga Red. Kanina ka pa, really eating with him? Hindi makapaniwala na tanong ni Rev kay Red at Rex. Masamang tingin ang itinapon ni Rev kay Leven habang tinuturo ito. Ano naman? Kain ka nga, gutom lang yan tol. Sabi ni Red. Masamang tingin ang itinapon ni Rev. Lagot talaga kayo pag nalaman ta ni Rad. Sambit ni Rev. Hindi niya malalaman kung hindi mo sasabihin. Sagot ni Rex at nginisihan si Rev. Pare, tinap ni Rev ang shoulder ni Leven. Distansya, kung ayaw mong sumakay sa ambulansya. He added that make my eyes widen. Tumango lang si Leven. Si Rev parang si Radley lang, kumukulo ang dugo nila kay Leven. Ano bang meron kay Leven? Rev, anong kailangan mo? Sabi ko at tumayo ako, at hinhila ko siya papalayo kay Leven. Wala Ellie. Hoy kayong dalawa bilasan nyo na dyan ang paglamon nyo. May gagawin pa kayo. May pa-cafeteria pa kayong nalalaman. Nagpa-delivered si Rad, mga taksil. Cold na pagkakasabi ni Rev at umalis na. Nag-death glare pa nga siya sa dalawa bago umalis. Napapikit ako para talaga siyang si Radley, napakamainitan ng ulo. Napabalikwas naman ang dalawang magpinsan. Guys, una na kami, may pagkain pala sa room hehe, iniwan na lang bigla nila Red ang pagkain nilang hindi pa ubos. Kahit kailan ka talaga Red, patay gutom talaga. Hinabol siya ni Rex. Nakaka-turn off ang katakawan ni Red. Nagdadabog na kinain ni Andrea ang pasta niya. Yes, she like Red but how about Leven and Rex? Pasensya ka na Leven kay Rev ah. Baling ko sa kanya. Okay lang yun. Nga pala kami na lang ang bahala sa i-perform namin sa contest. Sambit ni Leven. Talaga? Tanong ko sa kanya. Oo naman kaya na namin yun. Sagot niya sa akin. How sweet naman. Ikaw Fafa lives ha. Dumadamoves ka. Tinuro ni Andrea si Leven ng fork na hawak niya. Leven chuckle.
Ito talagang si Andrea kung ano-ano ang sinasabi. Ay, may gagawin pala ako sa library, guys. Maiwan ko na muna kayo. Tumayo na si Andrea at bigla na lang umalis. Bye! Kita tayo sa room. Kumaway siya sa amin. Tahimik lang kami ni Livon. Dama-dami na ang tao sa cafeteria dahil lunch break na. Ellie, free time mo ba? Tanong niya sakin. Oo, bakit? Sagot ko sa kanya. Tara, punta tayo sa field. Maganda doon, tambay muna tayo. Pag-aaya niya sa akin. Sige, sana okay lang kay Radley. Nang makarating na kami sa field ang tahimik, wala masyadong tao rito. Umupo kami sa may puno, may silong kaya hindi mainit. Umiihip ang hangin kaya naman ang presko rito. May kinuha na jacket si Livon sa backpack niya, at nilapag sa damuhan. Naalala ko tuloy si Radley nang nasa park kami. May puno rin yun ang pinagkaiba lang araw ngayon, gabi ng time na yun. Si Livon ang kasama ko habang si Radley naman noon. Ang ganda rito no. First time kong tumambay rito. I said. Mas maganda ka. Hinawi niya ang buhok ko dahil nadadala ito ng hangin. Bolero, marunong ka rin pala niyan. Tumawa ako, medyo lumayo siya sa akin. Simpre, nahiya pa siya niyan. Cute. Nagbablush kasi siya eh. Napakamot pa nga sa ulo. Pinagmamasdan ko ang paligid. Ang tahimik parang itong katabi ko. In fairness, comfortable siyang kasama yung hindi nakaka-awkward. Alam mo Ellie, when the very first time I saw you I think I'm in love. He said. Ha? I innocently asked. Siya in love kanino? Graba bakit sa akin niya yan sinasabi? I look at him very innocent look and curiously. Na love at first sight ata ako sayo. What? I'm happy when I saw you in cafeteria, mas lalo akong sumaya nang nalaman ko na classmate kita at seatmates pa. Ellie I really like you. I think this not just only like or have a crush on you, I know it's love. I fell in love. I love you Eliza. Laglag ang pangako. Nakatingin lang ako sa kanya, hindi ko alam kung paano magre-react. Matatawa ba ako dahil mahal niya ako? Kikiligin ba ako o malulungkot? I don't have a feeling for him. Kung meron man, I like him as a friend. Wala nang iba. I don't want to hurt him, he's a good person. Ano? Iyan lang lumabas sa bibig ko. He forced smile and avoid looking to my eyes. Ellie if you feel the same towards me, then be my girl. Ang speed mo naman. Hindi nga siya manliligaw sa akin, kung talagang mahal niya ako dapat pinaghihirapan niya, hindi yung bigla-bigla siyang aamin tapos yayain ako na maging kami na agad-agad. Isa pa hindi ko siya gusto, wala akong nararamdaman sa kanya. Ano bang ni Livon at nagnakaganito siya? Huminga ako ng malalim, at iniisip ko lahat ng sinabi niya. Isa lang ang masasabi ko, hindi pwede at impossible. Livon I like you, as a friend and I want you to know, if ever I have a same feeling towards you, we still can't be together. I'm already taken not just a boyfriend, I have a husband now, and I don't want to ruin our relationship with my husband. I want to be a perfect wife, even if we are just arranged married, I will stand on my responsibility. Look Livon, I don't want to hurt your feelings, and I don't want to hurt my husband's feelings too. I don't want to be a cheater. I don't want to talk to you harshly. I'm sorry Livon, I don't love you just like the way you love me. I'm sorry, don't expect anything from me, only I can offer and give you is a friendship, sorry. I explained in a very soft way that he can't feel ashamed. Yeah, it's insane of me. I'm sorry if I say offensive words. Akala ko nang una wala kang boyfriend. Oo, wala ka nga boyfriend, asawa lang. Hindi ako naniniwala sa mga naririnig ko, until I saw you two and Andrea, told me that he's your husband. That time, I make a way to avoid you. Ayaw ko kasing mas magustuhan ka lalo na isang manalo ang asawa mo, pero hindi ko pala kaya na lumayo sa'yo. Do you love him? Huminga siya ng malalim. Napatingin ako sa kanya. Gusto kong sumagot pero walang salita na gustong lumabas sa bibig ko, na mental block pa ako, hindi ko rin alam ang sasabihin. Bakit ba ganyan ang mga tanong nila? Do I love Radley? Do I
You don't need to answer me, because I know you love him. Now, I confess my feeling. Masaya na ako. My bro, I mean is. He fake cough. Rad Manalo is much better than me. He loves you. Nakikita ko yun sa bawat kilos niya. He is doing great. He's doing very well. His responsibility being your husband. Dagdag niya. He changed a lot. Bakit mo sinasabi yan? Naguguluhan ako. Kanina lang nagtatapat siya ng nararamdaman niya, para sa akin, pero bakit naman pakiramdam ko ngayon, ay nilalakad niya sa akin si Radley, ay sinasabi niyang mahal ako nito. Kasi gusto ko maging masaya siya. I mean is you, kayo, maging masaya ka sa kanya dahil ikaw ang kaligayahan niya. Malungkot ang mukha niya pero pilit siyang ngumiti. Sorry Eliza, yumuko siya. Can we still friends after all what I said? Sabi niya at tumayo, tapos iniabot niya ang kamay niya sa akin for shake hands. Wala namang masama kung makikipagkaibigan ako sa kanya, after what he say. Walang nagbago sa amin. Isa lang siyang kaibigan para sa akin, pero hindi ko maiwasang makaramdam ng awkward sa kanya, dahil sa inamin niya sa akin. Sure, friends, inabot ko na ang kamay ko sa kanya, at tinulungan niya na akong makatayo. Thank you, Radley POV. Kainis talagang Red to. Talagang iniinis ako. Nang hindi ako pumayag na sasali sa kanila para doon sa contest, halos lumuhad na sa harapan ko na pumayag ako para may representative ang room namin, naglakwatsa. Hindi talaga sila makakasali nang wala ako, kasi 5 lang kami sa room, at 5 ang qualified person na makakasali doon. Kung naguguluhan kayo ito. 5 lang kami sa room, kasi nasa private room kami and special class. Kaming 5, pang-6 ang professor na pumapasok. Alam nyo kung bakit gusto ko kami lang. Kasi ayaw ko ng maraming aaligid-aligid na babae sa akin, habang nananahimik ako, lalo na kung wala ako sa mood na makipaglandian. Lalo na ngayon, masyadong maraming alam si Ellie. I don't want to hurt her. Kailangan kong double ingat sa mga babae, baka hindi pa ako noon sagutin, Alam nyo na, ganyan talaga ang gwapo. I smirked. Pinagkakaguluhan. So, ayon na nga dahil sa walang kwenta niyang plano napapayag ako, kapag naging successful sasabihin kong it's a very nice idea, pero kapag hindi, lulunurin ko siya ng bogbog. Ngayon na pumayag ako tinakasan ng practice. Linuluko niya ba ako? Kung kailan ako ginanahan na mag-practice, at sumali saka naman umalis. Pinahirapan ko siya na kumbonsihin ako, bumili raw ako ng pagkain, nag-order na nga ako, pusa talaga. Ito namang si Rex, sama ng sama sa ganggang na yun, palibas sa kursonada ang kaibigan ni Ellie na nakakapiko ng bunganga. Dumating na yung order ko, pero wala pa rin ang mga anggas. Kaya pinatawag ko sila kay Rev. Si Ren ayon kulang na lang halikan ang phone niya, kanina pa may kausap daig pa ako na may asawang tao, pero hindi kami ganun. Hanep na renta. Hindi pa nga sila kung makapagtawagan, akala mo naman mag-asawa na. Oh, ba't ikaw lang? Nasaan na ang mga anggas na yun? Tanong ko kay Rev. Hiba't balikat ang sagot niya sa akin. Napakakwenta talagang kausap ni Rev na intindihan ko sobra. Cigarette mo na lang yan dude. Binato sa akin ni Ren ang box ng cigarettes. Kasabay ang lighter na salo ko naman. Buti naman at tapos na siya makipaglandian sa tawag. Buti pa nga ayusi ko ta. Wala naman dito si Ellie, walang bawal. Patay lang kung may magsumbong sa dalawang to, pero mapagkakatiwalaan ko ta, kaya okay lang. Kung si Red at Rex paniguradong ilalaglag ako nun, wala ba naman sa katinoan mag-isip? Finished flirting. Tanong ko at kumuha ako ng isang stick ng Yosi at sinindihan ko. Yeah, whatever. Sagot ni Ren at nagbuga ng usok ng Yosi. Inilapag ko sa center table ang box ng Yosi, at pinatong ko sa ibabaw nito ang lighter. Iniinis talaga ako ni Red. I said in a irritated before I sipang my cigarette. Lagi naman dude. Sagot ni Ren at umupo sa tabi ni Rev na nagbabasa na naman. Mas may inis ka sa pinaggagawa ng dalawa. Malamig na sabi ni Rev. What do you mean? I sip the cigarette again, and I blow the smoke in a playful way. Kasi, nasaan ang pagkain? Bigla na lang dumating yung dalawang anggas, at hindi na natuloy ang sasabihin ni Rev.
Patay gutom. Kung hindi kaya, kita dyan pakainin. Saan kayo galing? I asked coldly and I looked at them badly. Relax lang dude. Sa cafeteria lang kami, sabi ni Rex at tinapik ako sa balikat. Si Red naman dumiretso sa table kung saan ang pagkain. Wow! One whole mang inasal chicken. Come to mommy. You know that I love chicken. Sabi ni Red. Pinulot niya na ang chicken sa plato. Hindi pa yun nahihiwa dahil wala pang kumakain. Subukan mong kainin yan, dahil kung anong unang babaliin mo sa manok, babaliin ko rin sa'yo. I pointed Red using my cigarette in my hands. Natigilan siya at napatingin sa akin. Si Rev na ibaba yung librong binabasa at sumilip kay Red. Si Ren at Rex nagkatinginan. Ako, nakatingin kay Red at pinagmamasdan kung anong gagawin niya. I glare on him. Si Red. Ayun. Hawak pa rin yung manok at dinilaan ng puwet. What a gross. I sip again the cigarette. Oh, ayan na dinilaan ko ang puwet ng manok, dilaan mo rin puwet ko. Sabi ni Red na ikinatawa niya ng malakas. I'm about to blow the smoke, when I chokeable of a smoke. Inang sira ulo na ta. Ako ba talaga linuluko ng bubwit na ta? Ako ba talaga linuluko mo? Sigaw ko sa kanya. Si Ren and Rex nagpipigil ng tawa, si Rev binalik sa libro ang atensyon. Makakatay ko talaga to si Red. Sabi mo kasi kung anong unang babaliin ko sa manok, yun ang babaliin mo sakin. Kaya dinilaan ko ang puwet ng chicken, want to lick my puwet. Red teasing said. Lick. Wanna lick your ass with my gun. Now, choice. You'll going to shut up or I'll shoot you. I angrily said. Red signed like he's zip-earing his mouth. I raised my middle finger to him. Tama na. Ang ingay nyo. Napatingin kami kay Rev. May sakit ka ba? Lumapit sa kanya si Rex at hinawakan sa noo. Bitawan mo ako kung ayaw mong ikaw ang magkasakit. Ani ni Rev. Tinapik niya ang kamay ni Rex sa leeg niya. Ang hot nyo mga dude. Si Rex at tinapik sa balikat si Rev. Alam ko, he said in a confident, in a cool way. Hangin. Reklamo ni Rex at umupo sa sofa. Tumigil na nga kayo. Pagkatapos ni Rad at Red kayong dalawa naman. Naiiling na sabi ni Ren, mukha bang gusto ko ng ingay. Tumingin ako sa baba kung saan kitang-kita ang field rito sa rooftop. Wala masyadong tao sa field, pero meron namang manggilan ilan. Tumabi sa akin si Ren at tumingin sa baba, ginaya niya rin ang posisyon ko, na nakapatong ang dalawang braso sa railing. Hindi ko siya pinansin at tiningnan, baka sa kanya ko pa mabaling ang inis ko kay Red. Teka, si Ellie yun ah. Tiningnan ko ng masama si Red. Akala ko si Ren ang tumabi sa akin, itong makong na to pala. Kung hindi ko lang siya pinsan, inihagis ko na to sa baba. Tiningnan ko ang tinitingnan niya. Si Ellie nga, sino naman ang lalaking yun? Si Livon. Si Livon yung kasama niya. Biglang sabi ni Red at tinuro yung kasama ni Ellie. Ina sa lahat ba naman ang sasamahan niya, bakit yun pa? Naikuyong ko ang kamao at yumigting ang pangako, habang pinagmamasdaan ko lang sila. Naglakad sila papunta sa isang puno, may kinuha si Livon sa bag niya at inilapag sa damuhan. Naupo silang dalawa, at patawa-tawa pa silang nalalaman. I want to broke that face. She'll body. She's yours, you don't need to worry that other man steal what's yours. Tinap ni Rex ang balikat ko. Lahat na pala kami nakatingin sa tinitingnan namin ni Red. Ano bang gusto ng ganggang na yan? Away, gyera, ibibigay ko sa kanya. Wag lang ang asawa ko. Sagot ko at pinakatitigan sila. Nakaupo sila nag-uusap medyo matagal na rin, pero maya-maya tumayo ang asungot na yun at may pa-offer-offer pa ng kamay na nalalaman. Hindi naman lumpo si Ellie ah. Tinanggap naman ni Ellie. I saw them together, it's hurt me. The dragon inside me want to blow a fire, an anger. You're jealous. Ay, ikaw, ouch, kinutusan ko siya. Kanina pa ako nagtitimpi, buti lang at iyan ang binigay ko sa kanya at hindi sapak. Buwis at nakakadagdag pa siya sa asar ko. Lapit ng lapit ang asungot na yun. Hindi niya siguro kilala ang kinalaban niya. Hindi pa talaga siya nadala, masyado siyang panira sa buhay ko, dapat na siyang mawala. Wala akong pakialam kung masaktan ko siya. Tigil-tigilan mo ako Red, isang-isa na lang, hindi lang yan ang matatanggap mo.
Tinuro ko siya. Umakto pa siya na tinakpan ang bibig niya. Kinuha ko ang phone ko sa bulsa ko, at I texted Eliza. Free time niya ngayon, hindi dapat na sama-sama siya sa kumag na yon. Akin siya, dapat dito siya. Eliza POV. Pagkatapos naming mag-usap ni Livon, pumunta kami sa library. Sasamahan ko sana si Andrea, nang mag-text si Radley na pumunta ako sa rooftop kung free time ko, kaya nandito ako ngayon umaakyat ng rooftop. Vacant niya rin siguro. Pagbukas ko ng pinto sa rooftop, nakita ko ang isang tent na kinaroroonan nila. Actually parang isang room na ito, sightseeing. Nakita kong nakaupo si Rev sa pang-apatan na sofa nagbabasa. Si Rex at Red nasa mesa kumakain ang dalawa, sila nag-uusap sila ni Radley. Ellie baby, buti pumunta ka. Napansin ako ni Red na nakatayo rito, kaya ngumiti ako sa kanya. Bakit hindi? Tanong ko kay Red. Ano namang dahilan para hindi ako pumunta rito? Isa pa aalamin ko rin kung bakit ako pinapunta rito ni Radley. Hehe wala lang. Napakunot naman ang noo ko nang mahinang tumawa si Red. Ellie let's eat. Niyaya ako ni Rex na kumain. Thank you Rex. Pero busog pa ako eh. Sagot ko at tumungo lang siya at kumakain. Si Red hindi na yan galit nandito na si Ellie, ay. Shut up, Red. Just use your mouth in eating. Kinilabutan ako sa pagkasigaw ni Radley. Bakit ba siya nakasigaw? Nagagalit ba siya? Tiningnan ko siya, nakatingin lang siya sa malayo. Umupo ako sa armrest ng sofa, kung saan siya nakaupo, bakit hindi niya ako tiningnan? Hi! Bati ko sa kanya. Tumingin siya sa akin napakaseryoso, at mukhang galit. Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit ang pula ng mukha mo ah? Tanong niya. Napahawak ako sa magkabilang pisngi ko. Oo nga pala galing ako sa initan, pag nabibilad ako namumula talaga ako. Bakit ko ba kasi nakalimutan na pumunta sa restroom bago rito? Ang excited ko naman para pumunta rito ng ganito ang itsura ko, na hindi nag-aayos. Kasi galing ako sa field, ganito talaga ako kapag nabibilad sa araw. Sagot ko sa kanya. Nginitian ko siya at tumungo naman siya. Bakit ang cold? Totoo ba yan Ellie baby? Alam mo kung may ikukwento ka. Ikwento mo na. Nandito lang kami makikinig, dapat yung buong storya ah. Kasi alam mo na maraming hindi nagkakaintindihan sa mga putol-putol na kwento. Sige ka mamaya niyan mag-cause pa ng away, yeah. Pakantang sabi ni Red. Napansin ko na natahimik si Red, kaya napatingin ako kay Radley naka-death glare siya rito. Anong ibig sabihin ni Red? Sa akin galit si Radley. Sino ba kasing may sabi na magbilad ka? Cold na tanong niya. Lagot ka Eliza. Ito ba ang sinasabi ni Red? Papa anong? Wait don't tell me nakita nila kami ni Livon. Wala. Tumambay lang ako, I mean kami. Nagulat ako nang bigla na lang sumabat si Red at Rex, so nakikinig talaga sila. Wow graba naman ang pagkamarites ng dalawang to. Tumingin ako kay Radley, napansin kong lahat sila sa akin nakatingin, na para bang naghihintay ng sagot. Should I tell? Baka magalit lang si Radley, kapag nalaman niya kung sino ang kasama ko, pero mas magagalit siya kapag nagsinungaling ako sa kanya. You're with someone ha? Napaka-cold niya talaga. I can't look at his eyes, I feel like it my last day in the earth because of his stared. Someone special. Narinig kong bulong ni Red. Naiintindihan niya kapag sinabi ko yung lahat diba? Paano kapag hindi? Hindi ko siya maintindihan, bakit ganito siya sa akin, wala naman akong nagawang mali. Natahimik ang lahat, napayuko na lang ako. Eliza, tell the truth and explain, maiintindihan ka niya. Eliza I'm asking you, he sounds irritated. Tinawag niya ako ng pag-alit. Tumayo siya, his two hands is on his pocket. Hindi na siya nakatingin sa akin, he's looking opposite side of me. Kasama ko si Livon sa field. Tumayo ako nang sabihin ko na kasama ko si Livon, but I still looking to my shoes, but it takes a minute he's still not talking, that's why I look at him and I saw him looking at me. May narinig pa akong pumalakpak at sumipol, feeling ko naninikip ang dibdib ko, parang sasabog na sa kaba. His reaction is blank. Hindi ko alam kung matutuwa ako na nagsabi ako ng totoo. O, maiyak dahil hindi ako kinikibo ni Radley. Ibig sabihin galit siya sa akin. Look at me.
He ordered me that's make me look at his eyes, and immediately widened because of Radley did. Just me Miramar.